Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, Ray Sibayan para po sa DZRH at si Miss Ako Thea. naman, Thea Pecho Carpuz. Ito na sila, Kay! Sige lang, Kay. Babasahin ko muna itong headlines. Sa ating headlines, mga kaibigan, presyo ng mga bilihin tiniyak na hindi tataas sa Kapaskuhan ayon sa DTI. Ingay sa politika, wa-epek sa ekonomiya, business as usual sa Pilipinas ayon sa NEDA. Armed Forces of the Philippines hindi magtataas ang alerto sa kabila ng bangayan sa politika. FB page ng AFP, pinutakti ng trolls. Comment section, deactivated muna. Yun lang. PNP, todo depensa sa banat na may bahid politika, ang pagsibak sa may 65 Davao Police. Bulkang Taal at Bulkang Kanlaon, Naku. bantay sarado sa pag-aalburuto. Ayon yan sa FIVOX. Ayan, kasi nag-aaway-away. Oo, pati Ayan, nagpaparamdam ng mga bulkan. Ha? Talaga, oo. Nakikisawsaw si Taal at si Kanlaon. Oo, inaawat na kayo. Tarlac, ito pa. Niyanig daw po ng magnitude 5.7 na lindol. FIVOX nagbabala ng aftershocks. Pag-asa Island sa West Philippine Sea na paliligiran ng mga barko ng China. Ayon yan sa ex-US Defense Attaché Powell. Road widening malapit sa NAIA. Nabulabog! Dahil sa nahukay na vintage bomb. Naku. Bugpuganteng Pinoy na sangkot sa investment scam nasukol sa Indonesia. RH Break Time! Isang balita lang babasahin ko, Lakay. Makakaasa ang publiko na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng taon. Ito po ang tiniyak ni DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque sa press briefing sa Malacanang. Ayon po kay Secretary Roque, hindi rin magtataas ng presyo ang ilan sa mga paghanda o yung panghanda sa Kapaskuhan, pang Noche Buena, at isama mo na dyan, Miss Thea, pang Medianoche, ha? Sa pagsalubong sa bagong taon. Kabilang po dito ang mga produktong mayonnaise, ham, pasta, cheese. Ano yun? Kasama na may parmesan? Ha? Ay, feeling ko hindi. Uy, delikado yun, di ba? Di ba nakaka-allergy yun? Depende. Sa mga tao. At all-purpose cream. Tiniyak naman ni Roque na sakaling magtaas ng presyo ang ilang Noche Buena items, ay hindi ito hihigit sa 5%. Samantala, kumpiyansa naman ang economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi matitinag ng bangayan sa politikang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa economic managers, business as usual ang gobyerno at titiyakin nilang hindi maapektuhan ang kanilang trabaho ng mga hamon sa politika. Mananatili umano silang nakafocus sa target na Agenda for Prosperity. Sinabi ng mga ito na ilang beses na rin namang napatunayan ng Philippine economy ang katatagan nito sa harap ng domestic at external challenges. Kabilang dito ang mga kalamidad at sakuna, geopolitical risks, mga tensyon sa eleksyon, global or regional financial crisis, supply chain gaps, cybercriminal activities at iba pang suliranin.
Maraming salamat Lakay Ray Sibayan. Samantala, nanatiling normal ang negosyo sa Pilipinas sa kabila ng umiiral na bangayan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Sa katunayan, idineklara ng National Economic Development Authority na business as usual pa rin ang ating bansa. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang nangyayaring ingay sa politika ay walang impact o epekto sa kabuhayan ng bansa. Sinabi pa ni Balisacan na nananatiling positibo economic outlook at ang business climate at hindi nagagambala ng tinutukoy na political noise. Samantala, tiniyak ng Kamara na hindi mawawala ang ayuda para sa mga kapos ang kita sa pulong ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang version ng Kamara at Senado sa 2025 proposed national budget. Ilalaban ng Kamara na maibalik ang 39 billion pesos na pondo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP sa 2025 national budget, maging ang dagdag na subsistence allowance para sa mga sundalo. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez si Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico, Chairman ng Appropriations Committee, na tiyaking maibabalik ang pondo. Ayon kay Ko, mahalaga ang AKAP para sa 12 milyon na pamilyang kapos ang kinikita at hindi sila papayag na maalis ang socialized program ng gobyerno nang magbibigay ng ayuda na 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula nang inilunsad ang AKAP, mahigit 4 na milyong Pinoy na ang natulungan ng programa na pinamumunuan ng DSWD. Matatandaang tinanggal ng Senado ang 39 billion pesos budget para sa AKAP. Samantala, nanawagan naman si Chief Presidential Legal Counsel at former Senate President Juan Ponce Enrile na itigil muna ang mga bangayan ng ating mga political leaders. Ceasefire, sabi ni Manong Johnny. Ayon sa dating senador at ngayon ay legal advisor ng Pangulong Marcos, dapat ay bawas-bawasan ang bangayan at palitan ng mainit na salita. Sinabi na tayo ay iisang bansa, iisang bayan. Kaya dapat tayo ay magkaisa. Sinabi pa ni Manong Johnny na ang mga political debates ay gawin in a very straightforward manner. At ang sabi ng Manong Johnny, makalma lang. Ayan, kalma lang. Let us cool it down for the sake of the country. Naniwala ang dating senador, Senate President, na kailangan ay magkaisa na ang ating mga leader ng bansa upang sa ganun ay hindi maapektuhan ang ating pagkakaisa, ang ating kabuhayan at ang buong nasyon. Naman ha? Ito ay kasabay din ng panawagan ng Cardinal Jose Advincula na dapat ay medyo malamig. Ayan, ipanalangin daw natin ang mga political leaders natin para hindi nagbabangayan. At siya at ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ay nagpresenta rin na pwede silang mamagitan para maayos na ang sigalot ng ating mga leader ng bansa. Samantala, binawi na ng House Quad Committee ang contempt order laban kay dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang. Ginawa ng komite ang desisyon matapos umapela ni Tumang at iginiit na makikipagtulungan sa investigasyon ng Quad Committee. Nilinaw naman ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, co-chair ng komite, na conditional lamang ang pagbawi sa contempt order. Ayon kay Paduano, dapat tiyakin ni Tumang na dadalo ito sa susunod na pagdinig at dapat din na sumagot sa lahat ng mga tanong ng mga miyembro ng komite. Una nang pinatawa ng contempt si Tumang dahil sa pagsisinungaling
hearing at hindi pagsagot sa mga tanong partikular sa issue ng Chinese nationals na isinasangkot sa illegal drugs at pogo. Hindi naman na nagpa-distract o nagpaabala sa ingay politika ang Kamara de Representantes at sa halip ay tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Ito naman tiniyak ang mga lider ng Kongreso matapos sa pagdibayin ang resolusyon na nagahayag ng suporta hindi lamang sa liderato ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kundi pati na ang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., tungkulin ng mga mambabatas na protektahan at ipagtanggol ang democratic institution at ang rule of law. Sinabi ni Gonzales na ang pagbabanta hindi lamang laban sa Kamara, kundi ay banat din sa seguridad at tiwala ng publiko sa gobyerno. Narito inilino na ilang House leaders na hindi prioridad sa ngayon ang usapin na impeachment para laban kay Vice President Sara Duterte Carpio dahil abala lamang ito sa Kamara bago mag-Christmas break. O nga naman. Ceasefire, sabi nga ni Manong Johnny. Peace be with you, gano'n lakay. Peace be with you, sabi ni Cardinal Advincula. Makalma lang. Yun. Gusto ko happy ka, sabi ni Manong Johnny, ha? Samantala, pansamantalang in-off ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang comment section ng kanilang Facebook page. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ginawa ang hakbang upang hindi mapasok ng troll accounts ang kanilang FB page. Una rito, ang comment section ng AFP Facebook page ay binaha ng mensahe na #ProtectThePeople at #ProtectTheConstitution. Niliwanag ni Trinidad na maaari pa ring i-post sa kanilang pahina ang mga press release, statements at aktibidad ng AFP. Samantala, hindi kinakailangang magtaas ng alerto ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sa kabila ng bangayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio, at sa kabila ng panawagan din ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa militar na alisin na ang o tumuwalag na sa liderato ng Commander-in-Chief. Ayon sa AFP Chief of Staff General Romeo Browner, kontrolado pa rin naman ng liderato ang sitwasyon. Sinabi ni General Browner na kung may alerto man umano sa militar ngayon, ito ay dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Matatandang inudyukan nga ng dating Pangulong Duterte ang kasundaluhan na pumagitna o makialam na sa away politika ng mga Marcos at Duterte, bagay na tinabla naman ng AFP Chief. Sinabi pa ni General Browner na mag-resign at maghubad ng uniforme ang mga sundalo kung gusto nilang sumausaw sa larangan ng politika. Samantala, itinanggi ng Philippine National Police na may kinalaman sa politika ang pagsibak sa 65 tauhan ng Davao Regional Police Office. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bahagi lamang ng proseso na i-relieve ang mga pulis na nahaharap sa reklamo. Sangkot-anya ang mga sinibak na pulis sa double blotter na karamihan ay mga station commander at chiefs of police sa Region 11. Sabi pa ni Fajardo, nagkataon lamang na sumabay ito sa bangayan ng Marcos Duterte. Babalikan natin na lang pang detalya na ating mga balita. Armed Forces of the Philippines nanawagan kay dating Pangulong Digong Duterte na huwag nang isali ang kasundaluhan sa isyu ng politika. Samantala, Pag-asa Island sa West Philippine Sea, pinapaligiran na po tayo ng mga barko ng China. Yung binabalak ng mga ito. Samantala, Bulkang Taal at Bulkang Kanlaon
Abay, nag-aalburuto na naman sabi ng PHIVOLCS. Samantala, road widening malapit sa NAIA. Nabulabog naman dahil sa nahukay na vintage sa BAM. At puganteng Pinoy na sangkot naman sa investment scam na tumakas na sa Pilipinas, nahuli sa bansang Indonesia. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras most worshipful Congressman Romeo Momo, Congressman Elmer Garjola. Ganap ng alas 4:31. Ang balitang ito. Meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Mano po, Ninong Lacaydeo, 27 days na lang. Bilis na nga panahon. At ang Pasko ay ramdam na natin. Sasapit na naman. Alam mo kung bakit? Bakit? Bayarin? Abay, yung ninong namin sa Free and Accepted Masons. Si past Grandmaster Congressman Romeo Momo. Ha? Abay, nagpa-golf tournament dyan sa Malaraya Golf and Country Club sa Lipa City, Batangas. Abay, yung kanilang fundraising ng golf. Abay, malaki-laki yung kanilang kinita mistaya. Ha? At dahil sa kagandaang loob, ayan, dahil ito ay ninong natin, ayan, nag-donate lang naman ng ₱250,000 sa DZRH Operation Tulong. Ayan o, nasa video. Ayan o. Maraming salamat, Ninong Kong Romeo Momo, ha? At si Congressman Garjola ng CWS Party List. At isama ko na rin si Ninong Attorney Vladimir Amir Putin Lopez Momo. Ayan. At yung napakalaking cheque ay tinanggap. Ayan, hindi tayo nakarating, ha? Kaya tinanggap na lamang ng ating mga kinatawan dun sa golf tournament. Sa pangunan ni dating Presiding Justice Idol Romeo Barca ng Court of Appeals. Aba, Thank you po. kasama na dyan si Kuyang Justice Ador Andrada, ha? At of course, sa pang-idol natin, ha? Ayan si Kuyang Noble General Ronces Joe Rons. Ayan, Joe Ronces Valles. Maraming salamat po. Kaya lang yung napakalaking checking yan. Masusipol kong Romeo Pomo, ha? Kaya bang tanggapin sa bangko yan? Di kasi sa sobre, oh. Ayan, Isiscan ko na lang yan, Lakay. ganun ba? Yung online deposit. Ayan. Ang laki-laki nung cheque na yan, ha? Ayan, kita nyo, ha? Isang placard na yan. Maraming salamat po kung Romeo Momo at in behalf of DZRH Operation Tulong. Abay, kanina halos maiyak na si Wonder Woman na may binauhan, ha? At least maraming matulungan po sa na mga may sakit ang inyong pong donasyon kung Romeo Momo sa ating mga kapuspalad natin, mga kababayan na dumudulog sa DZRH Operation Tulong. Mabuhay po kayo, Most Worshipful Congressman Romeo Momo. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Aabot sa 83 Chinese vessels ang namataan sa isla ng Pag-asa hanggang noong araw ng Martes. Ito ay batay sa report ni dating US Air Force official at Defense Attaché
Ray Powell. Ayon kay Powell, ang 83 barko ng China na monitor sa Pag-asa Island ay kinabibilangan ng militia at mga fishing vessels. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, na maaring accurate ang nasabing report dahil ang Pag-asa Island ay malapit lamang sa Subi Reef. Ang Subi Reef ay itinuturing naman na isang Chinese militarized area sa West Philippine Sea. Samantala, naging formal ang sitwasyon magdamag o normal ang sitwasyon magdamag sa Pasig City Jail kasabay ng unang gabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Jail Superintendent J-Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, walang naitalang untoward incident sa male dormitory ng Pasig kung saan opisyal na na-turn over ang kustudiya ng religious leader. Pero matapos mailipat ng Philippine National Police si Kibuloy ganap na alas 5:05 ng hapon kahapon, hindi agad dinala sa normal na selda ang akusado sa qualified human trafficking. Sa panayam ng DZRH kay Jail Superintendent Bustinera, sinabi nitong ipiniit muna si Kibuloy sa classification cell o holding cell kung saan dinadala ang mga bagong kosa na tila nagsisilbi nitong quarantine. Ayon kay Bustinera, walang special cell para kay Kibuloy kung kaya't ihahalo ito sa siksikang kwarto kasama ng ibang mga bilanggo. Narito ang pahayag ni Bustinera. Nag-remind po kahapon si Jail Director Ruel H. Rivera na itrato lahat ng PDL pantay-pantay, walang VIP treatment. So ngayon po talagang wala na rin pong paglalagyan doon, kundi kung ano na po ang maaabutan na selda. Wala rin po tayong special cell or any special room para dyan. Sa ngayon po, nandoon po siya sa holding cell o classification cell natin. Lahat po ng bagong dala galing Pasig Police Station na andoon din po. Nasa less than 10 sila doon, sir, lahat ng bagong dating. Pero ang ordinary cell po kasi doon, nasa 30 ang laman ng isang selda. Ako yung selda na hindi double decker, triple decker ha? Sa siksikan ng lakay. Oo, siksikan talaga. Baka mamaya masanuin si Pastor Apollo Kibuloy, isang kama doon baka 3, 4 sila doon. Sa isang kama, 3 or 4? Oo, panglimahan lang yung selda na yun, pero may mga 30 sila, ang dami ha? Wow. Buti na lamang hindi pa tayo ang pagtulog. Oo nga, parang yung lakay scheduling. Relyebo. Kasya naman siguro sabay-sabay, kaya lang pura nakatagilid na lang yan. Ang malungkot, hindi sanay si Pastor sa hindi aircon. Walang aircon doon. Baka mabawasan ng pagka-soity. Ayan. Baka masira ang flawless na kutis ni Pastor. Samantala sa ating mga reports, murang bigas mula sa Makadiwa Center, mabibili na rin sa malalaking palengke ayon sa Department of Agriculture. Aba, sana all. Abay, magkano yung mura na yan, Val Gonzales? Abot na ba ng 20? Etneb, ha? Etneb na ba? Etneb o 40 pa rin? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Miss Thea, abay makakabili na rin ng 42 pesos na presyo ng bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila at ilang pang lugar sa bansa sa susunod na mga araw. Ito'y bilang bahagi ng pagkilos at pagsusumikap ng Department of Agriculture na magatid ng murang bigas sa publiko. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., at tapatan ng kadiwa ay isang mataas na presyo ng bigas sa mga palengke. Aniya, tugon ito ng DA sa mataas at hindi bumababang presyo ng bigas sa merkado kahit ibinabana ng hanggang 15% ang taripa ng imported rice sa pamamagitan ng Executive Order number 62. Naniniwalang DA na kapag mayroong murang commercial rice sa mga palengke, ay may mapagpipilian ng publiko at magdudulot ng kompetisyon at mapababa ang presyo nito. Liwanag ng kalihim, pinilit nilang huwag pasukin ng kadiwang mga palengke upang protektahan ang kabuhayan ng mga rice retailers, pero wala naman aniyang nakikitang epekto sa merkado ang pagbaba ng buwis ng imported rice. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ba't di pa kasi hinahabol yung mga involved dyan sa rice cartel na yan? Imbestiga ang ating mga senador at kongresista, ala naman nangyari.
Sige, investiga pa more. Paano yung sa sibuyas, bawang, palakay, di ba? Ayan, kasama ng Asukal. bawang at sibuyas. Samantala, sobrang pondo ng ibang mga ahensya, tiniyak ng NEDA na hindi mapapariwara. Idetalye mo ang balita, RH14 Lef Narciso, Miss Lef. Ginagamit sa makabuluhang mga proyekto ang sobrang pondo ng ibang mga tanggapan at ahensya ng gobyerno at hindi napupunta sa wala lang. Ito ang garantiya ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kaugnay ng mga pondo mula sa PhilHealth, GSIS at SSS. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Balisacan na ang mga sobrang pondo ay nakalaan sa mga proyektong nakaprograma para ipatupad sa kasalukuyang taon. Binigyang diin naman ng kalihim na lahat ng mga proyekto at pondo para rito ay maingat na binusisi at pinag-aralan ng economic managers at implementing agencies at ng Kongreso. Iginit din ito na ang pondo ng gobyerno ay dapat laging ginagamit sa mahalaga at makabuluhang proyekto na pakikinabangan ng mga Pilipino at nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Narito si Secretary Balisacan. Because they are meant to address the need for funding for those projects that have been identified and programmed for implementation within the year, no? So si Secretary Arsenio Balisacan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kumusta ang Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos? Okay naman, Lakay, ayan, business as usual. May trabaho si Presidente kanina, may meeting niya nga ang economic managers at maging si Speaker Martin Romualdez at si Senate President Chis Escudero. Si First Lady ay ayon yung binabanggit ko sa Lakay kahapon, kagabi ay nagkaroon siya ng free lighting event diyan sa Baguio. Okay, tahimik ang Malacanang. Tahimik. Tahimik. Tuloy-tuloy peaceful. Kanya-kanyang aktibidad lang. Di na pinapansin. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. At mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Ano ang latest sa Senado, Raymond Paas? Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget sinimulan na ngayong araw. Abay, ma-aproban ba ito bago mag-Pasko mag-recess, Raymond? Aris number 28, Raymond Paas, please come in. Mayor, formal nang binuksan ngayong hapon ang Bicameral Conference Committee para sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito ay ginanap sa Sheraton Hotel sa Pasay City na may layuning pagkasunduin ng mga magkakaibang provisions ng House at Senate version. Si Senator Grace po ang chairperson ng Senate panel habang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang chairman ng House Committee on Appropriations ang head ng House panel. Present din ang dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso na sina Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Chis Escudero. Sa kanyang opening statement, sinabi ni po na nais nilang magpasa ng pambansang pondo na balanse, makatuwiran at pro-people. Umapila ito sa mga miyembro ng dalawang panel na iwasan ang mainitang diskusyon. Umaasa din naman si Con na pabor sa ating mga kababayan ang budget na kanilang aaprubahan. Sa panig ng Senado ay 13 mga senador ang kasama ni po sa panel habang 12 naman sa Kamara de Representantes. Ayon kay po, agad silang bumuo ng technical working group mula sa kanilang hanay na siyang magre-reconcile sa ilang mga provisions ng 2025 national budget. Narito si Senator Grace po. Convene na yung technical working group composed of representatives from both the House and the Senate, usually yung mga secretariat. Tapos doon natin ma-reconcile yung mga pagkakaiba. Actually, konti lang naman yung major na pagkakaiba doon eh. Narinig naman ninyo, di ba? Yung ATAP, for example. Ang target ng BICAM na matatapos ay sa December 9 at maaring malagdan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget pagdating ng December 19. Raymond, RH20, Mayor. Wala na bang yung binabanggit ni, parang madyong lang, yung binabanggit ni Senator Ping noon, yung paningit ba dyan sa BICAM? Wala na ba yun? Ay hindi pa, yun ang magbabantayan sila, Mayor. Dahil yun na nga, ang gaya ng usapin ng AKAP,
yung program na yun ay 39 billion ang inilagay ng Kamara. Pagdating sa Senado, tinanggal. Pero ang sabi, yun ang isa sa kanilang mainitang pag-uusapan kung ano ang gagawin sa ganong klase ng mga budget. Yung mga singit-singit sa budget. Ayan. Paano bang paano bang inaayos yung mga ganyang singit-singit? Pwede bang divide-divide na lang? Ayan. Paano ikakamada? Mukhang pag nag-usap-usap na pagdating sa ganyang bagay, yun ang sisti dito, Mayor. Kaya kung minsan na binabantayan talaga dahil right then and there na natapos yung pag-uusap, tapos yung recommendation ng technical working group. Kung minsan, kaya nga sabi ni Senator Bato de la Rosa kanina, bigyan daw sila ng sapat na pagkakataon na basahin yung budget kapag natapos na bago sila pumirma para hindi naman nagmamadali at pagdating sa dulo magsisisihan sila muli gaya ng nangyari sa mga nakaraang mga pag-uusap sa BICAM. At saka pwede ba, Raymond, ayan, suggestion dito ni Senator Ping Lacson di ba sa session sa Senate, ayan, live yan, dyan sa FB ba ng anong tawag doon? Facebook Live. Facebook Live ng Senado, ayan, at Kongreso. Pwede bang i-live din para transparent yung discussion sa Bicameral Conference Committee sa budget? Baka mamaya masingitan tayo dyan? Hindi pa ako nakakita ng live na BICAM. Executive session ba yan pagka BICAM? Normally, sa experience natin, opening at closing lang ang bukas. Open sa media. Ang sabi naman ay pwede daw pumunta kaya lang hindi naman natin alam kung pupunta ka kung papapasukin ka. Ayun. Imbitado ka pero hindi sigurado kung papasukin ka. Yun lang. Kung aabot ka sa cut-off. Dapat transparent din sa may transparency sa BICAM tungkol sa usapin ng budget. Correct. Ayan, matagal na tayo nasisingitan dyan. Ayan, Dapat lang siguro. Tama yun, Mayor. Pero tingnan natin kung ano yung magiging end result itong budget na ito for 2025, Mayor at Ms. Taya. Sa bagay, marami na kasi nakakaalam dyan. Siguro naman magkaroon sila ng delikadesa. Di ba? Sana. Dahil ang 50, Mayor, election election period. May election next year. Oo nga, di mas lalong bantayan yung budget. Election package. Umasa tayo. Nautal-utal tuloy si Raymond. Sige, umasa na lang tayo. Pagdasal na lang natin sila. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Vice President Sara Duterte, gawing prioridad ang pagpunta sa NBI bukas. Hearing ng Good Government Committee bukas, ipinagpaliban. Idetalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Kaya at lakay, mas importante na dumalo si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon bukas ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, i-reschedule na lamang ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang hearing na nakaschedule sana bukas para makapunta naman si VP Sara sa imbitasyon ng NBI. Pinadalahan ng NBI ng summon si VP Sara bukas para tumugon sa umunay death threats kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Chua, dahil seryoso ang banta ni VP Sara at kinakailangang imbestigahan ng NBI, dapat mas prioridad ang pagdalo nito sa salip sa hearing ng Good Government Committee. Narito si Manila Representative Joel Chua. Po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna
ang committee hearing for tomorrow. Dagdag pa ni Congressman Chua, bagamat kailangan ang mga paliwanag ni VP Sara kung paano ginastos ang 2022 at 2023 confidential funds ng OVP maging DepEd. Pwede naman na ipagpaliban ng hearing bukas ng komite dahil mas importante ang pagdalo sa NBI ni VP Sara. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, bago ang report ni Edniel Parosa, sandali lamang Edniel, nanawagan naman ang Armed Forces of the Philippines kay dating Pangulong Digong Duterte na huwag na silang isali sa namang usapin tungkol sa politika. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi naman nila haharangin ang dating Pangulong Digong kung nais niyang makausap ang kanilang hanay. At ang AFP naman ay natili silang professional at nagkakaisa. Pero nindigan ang AFP na sana naman ay huwag na silang isali-sali pa sa anumang usapin tungkol sa politika matapos nga manawagan ang dating Pangulong Digong na makialam ang militar dahil sa sinasabing fractured governance ng Marcos administration. Narito si Colonel Francel Padilla ng AFP. Hindi po kasi namin trabaho ng sandatahang lakas po na gumitna po sa political na usapin. Ang trabaho po namin is protektahan po ang Republika ng Pilipinas, ang ating mga Pilipino po, no? And defend our territory and our sovereignty and ang sovereign rights po natin. Samantala, ang Philippine National Police handa namang harapin ang banta kontra kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Mistea, hindi natitinag ang pambansang pulisya sa babalang kontra kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa harap ng mga reporters sa Campo Crame, tinayak ni CIDG Director, Police Brigadier General Dick Torre III na welcome sa kanila itong bantang reklamo ng pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng paghain ng CCTV ng complaint na direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban sa VP at sa nirelieve na hepe ng VP Security and Protection Group na si Lieutenant Colonel Raymond Dachica. Ayon kay Duterte, tatapatan niya ang PNP ng kasong disobedience, kidnapping at robbery. Parehong nag-ugat ng mga ito o itong parehong kaso sa pensyonadong paglipat kay Office of the Vice President Chief of Staff at ni Zulaika Lopez mula sa Kamara patungong Veterans Memorial Medical Center nitong weekend. Pakinggan natin si General Torre. Well, that is always the right of anybody to file against especially the police, kung feel nila na na-agree sila. We'll welcome that and we'll wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saan forum nila dali ng kaso. Samantala, kinumpirma rin ng general na may mga iniyahan dapat karagdagang kaso ang kanilang panig pero iiwan na ito sa investigasyon ng Department of Justice. Didistansya naman ang PNP sa usapin ng banta sa buhay ng pangalawang Pangulo na dapat ay naiulat naman umano sa Presidential Security Command. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kambal na sunog sumiklab sa Pasig at Taguig City. Idatay mo ang balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea Talakay, naapulan na ang magkasabay na sunog na sumiklab sa lungsod ng Pasig at sa lungsod naman ng Taguig. Unang sumiklab sa residential area sa Cristina Village sa Teresa Street, Barangay de la Paz sa Pasig City. At nagsimula ang sunog at 3:08 ngayong hapon at naapulan naman alas 3:38. Umabot sa unang alarma at patuloy pa ang inimbestigasyon ng Pasig City Bureau of Fire Protection. Naapulan na rin ang sunog sa may DMCI compound sa Acacia Estate, Barangay San Miguel sa lungsod naman ng Taguig. 4:12 naman ngayong hapon nang ideklarang fire out ng Taguig City Bureau of Fire Protection. Barracks ng mga tauhan ng DMCI homes ang nasunog alas 3:34 kanina. Umabot sa second alarm ang sunog at patuloy pa rin ang investigasyon sa fire incident.
RH27 Nochikakas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Nochikakas. Buenas tardes. Samantala, nag-alburuto naman ang dalawang bulkan, ang bulkang Taal at bulkang Canlaon. Dalawang beses nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Occidental. Ayon sa Fibol, sumagal ng 7 minutos ang unang asing event. Habang umabot naman sa 10 minuto ang ikalawang pagbuga ng usok. Naitala ang 22 volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan sa nakalipas na magdamag, kay sila ay nasa ilalim ngayon sa alert level 2. At ang Taal Volcano naman ay nagkaroon din ng minor phreatic eruption kanina alas 5:46 ng umaga. Nagbuga ang bulkan ng 1,500 meter high eruption plume na napadpad sa direksyon ng Timog Kanluran. Umabot naman ang pagbuga ng sulfur dioxide o asupre sa 6,307 na tonelada. Dami. Samantala, arestado ng Interpol sa Indonesia ang isang puganteng Pilipino na sangkot sa malawakan at bilyong pisong halaga ng investment scam. Kinilala ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang suspect na si Hector Pantoliana na bumiktima umano ng daang-daang katao sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Torre na nalambat si Pantoliana habang palipad mula Bali patungong Hong Kong. Noong nakaraang taon pa, tinutugis ng pulisya ang suspect na posibleng leader o nasa mataas na posisyon ng organisasyong pumopronta bilang lehitimong negosyo. Kwenta ng isang biktimang dumulog sa CIDG, gumagamit ng politiko, banda at mga unipormadong personalidad si Pantoliana dahilan para makainganyo siya ng maraming maglalagak ng pera sa mga sinasabing negosyo. Narito naging pahayag ng isang biktima. Na nag-due diligence, di ba? So isa po yun sa sa dahilan kung bakit din po kami nag-join. Isa po talaga din yun. Kasi nakita namin nandun sila in all walks of life po. Nakita po namin. Samantala sa ating DZRH Kadikit Panalo promo, abay, kay ba mga kuya ay nakapagpadikit na ng DZRH stickers sa inyong mga sasakyan, mapa-kotse, mapa-van, mapa-tricycle, mapa-motorsiklo. Abay, kung kayo po ay nadikitan, abay, hintay-hintay lamang po at tatawagan po namin kayo. Ayan. Tatawagan o sila ang tatawag? Tinawagan na. Tinawagan na. Ayan. At siyempre, ang maswerte ng tatawagan, kung maswerte siya, kung alam niyang sagutin natin napakahirap na tanong, abay, bibigyan natin sila ng aginaldong 1,000 pesos. Nagbilis naman, Ayan, hindi pa dinadial nandyan na kaagad. Nakasagot agad. Parang automatic Nasa ating linya si Ginoong Fernando po Edrico Jr. Ayan, ng Bikutan Taguig. Mga Fernando, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sir. Ayan, Kuya Fernando, ano ang sasakyan yung dinikitan ng DZRH sticker? Sa Malabon ako, sir. Sa Malabon. Sa Malabon. Sige po, ayan. Malabon. Anong sasakyan po ang dinikitan sa inyo? Tricycle po, sir. Tricycle po. Tricycle. Tricycle. Ayan. Ang tricycle mo, kuya, biyaheng Monumento Cubao. Ayan. Alayo. Malabon lang. Akala ko Monumento Cubao yan. Anyway, ang tanong ko, Kuya Fernando, ay ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas? Number 1 po ang DZRH sa buong Pilipinas, sir. Aba, hindi yan ang tanong ko Ayan. Intro lang yun. Ganun ba? Sumobra yata sa sip-sip, number 1 pa. Anyway, Kuya Fernando Edrico, maraming salamat po at congratulations. Huwag niyo ibaba yung telepono at kakasapan ng ating news center. Thank you, good afternoon, and congratulations.
Samantala sa ating balitang sports, third place sa mas ng NCAA Men's Basketball Tournament, kanselado. Abay, bakit? Sino ba ang lamang sa NCAA ngayon? Kristan Karag, please come in. Kristan. Awanan. At maraming salamat kay Mr. Michael Ismaygay. Abay, mukhang lumalakas ang piso. Bumabawi lakay? Oo. Dahil nung Lunes, di ba, naging 59 na? Abay, ngayon po ay lumalakas ang piso. Sabi nating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang trading ngayon sa foreign exchange sa dolyar. Ang palitan po mga misis, 58 pesos and 67 centavos. Aba, samantalang makausap ng mga negosyante kahapon, naku, baka daw umabot ng 60, 65. Naku, wag 65 naman. lakay? Wag naman. Ayan. At yan na ang kabuuan nating palatuntunang break time. O, teka muna at muli, maraming salamat kay Congressman Grandmaster Romeo Momo, sir. Congratulations sa successful golf tournament. Most merciful Romeo Momo Cup dyan sa Malarayat Golf and Country Club. Ang malaki ang kinita niyong fundraising, sir. Ayan. At dahil sa laki ng kanilang kinita, malaki rin ang i-donate sa ating DISA Race Operation Tulong. Thank you so much. Ayan. Pwede po ba next month magpa-golf tournament kayo ulit? Nawiwili na. Ayan, Kuyang Amir Pelaez. Ayan, Kuyang Jorons, ha? Ayan, PJ Romy Barsa at Kuya Ador, ha? Congressman Garjola, ha? Pwede ba buwan-buwan? Thank you very much po sa 500,000, kalahating milyon na bahagi po ng proceeds kinita ng golf tournament ni Congressman Momo, Grandmaster. I-donate po sa DJ Race Operation Tulong para po sa ating mahabayang may mga sakit na hindi na po matugunan ng mga ahensya ng pamahalaan. So, yan po ang panata ng DCRH Operation Tulong. Bye-bye. Kaya maluhalo si Miss May Binaohan kanina. Ay, oo, medyo kinakapos na tayo ng ng pondo lakay. Ito ang mga anak ng Diyos. Ayan. May magandang kalooban na nag-share ng kanilang blessing. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay. Karen Oyong na nasa China. Aba, nire-recruit na yata ng China, ha? Miss Kay, ha? Yan, abay, balik ka rito. Nakakahalata na kami, ha? Nakadalo imbitasyon ka na ng Chinese Embassy, ha? Baka maging ikaw ay, na rin, ha? Spy Who Loved Me. Oh my gosh, hindi yan lakay. Ayan, matatag ang pagka-Pinoy. Ayan. Si Josa ang makakasama doon. Si Josa Cruzat ang makakasama. Okay. Bye-bye. Ingat. Merry Christmas. Oy, teka muna, ha? May panawagan nga pala si Attorney Orly D para sa mga brethren natin sa Diyan sa Moriones Lads. Abay, ang sabi ni Kuyang Attorney Orly D, ayan, ipinabot sa kaalaman na makaibigan kamag-anakan ni Very Worshipful Enil Privado ng Moriones Lands, mga brethren. He dropped his working tools. Ayan, pagkikiramay mula sa mga brethren sa Moriones Lands number 399 and Friends of Masons. Tayo po ay nagpabot ng pagkikiramay. Bye-bye! This time check